nasa paligid niya. Tuwag biglang ang pagtantunod na muli siyang nakatagpo ng isang multo. Ang magandang kapareha niya sa sayaw na kakikilala pa lamang niya ay isa palang multo na siya lamang ang nakakakita. Sobrang takot. Bumagsak si Otto sa sahig. Nasaktan ang damdamin ng babaeng multo. Sa isang hiyaw, naging puso siya at luyang naglaho. May kakayahan ng binata na makakita ng mga multo. Ngunit sa panahong iyon, wala pa siyang ideya kung para saan talaga ang kapangyarihang ito. Makalipas ang mga taon, lumaki si Otto at naging guro. Ngunit saan man siya magpunta, palagi siyang pinupuri ng mga estudyante. Umabot sa higit 10 paaralan ang napasukan niya. Isang araw, nag-apply siya sa isang bagong paaralan. Kakaiba, halos hindi man lang tinignan ng guro-guro ang kanyang resume at agad siyang tinanggap. Ang hindi alam ni Otto, ang paaralang iyon ay pinabubugaran ng mga multo. Ang dating guro ay halos mabaliw sa takot sa loob ng silid na pratan. Inabot siya ng gumagalaw na kalansay. Kaya tumalon siya mula sa isang palapag at malubhang na sugatan. Kaya, si Otto na kaya ang susunod. Habang papunta siya sa kanyang klase, nagtanong siya ng direksyon sa isang babaeng may salamin. Ngunit tinitigan siya nito nang may matinding takot at tumakbo palayo nang hindi man lang nagsalita. Lubos na nagulungan si Otto. Gala siya ng gala hanggang sa aksidenteng mapunta sa silid ang latan sa ikatlong palapag. Ang pasilyo ay puno ng mga sunog na kahoy na tabla. Nang itulak niya ang pinto, tila inabandona na ang lugar sa loob ng maraming dekada. Si Otto lamang, dahil sa kanyang kakayahang makakita ng multo, ang nakakakita sa nakakatakot na tanawin ito. Sa isang sulok ng silid-aklatan ay may nakaupong kakaibang estudyanteng nakasuot ng leather jacket. Ang pangalan niya ay Danny, ang pinuno ng mga multong estudyante. Inutusan ni Danny ang iba pang multo na takutin si Otto